Sabi ni Jun Nacaryo, kalokohan yung USB na yan. Ako naniniwala ako na sila-sila lang ho ang may alam niyan. Sila-sila lang ho yung mga gumagawa niyan. Yung mga sabi-sabi niya, biruin mo, hawak na ng vice-presidente. Doon sa kanyang napanood doon sa aking napanood na video niya, sinabi niya dito na hawakan niya na. Hindi niya lang ipinlay. hindi niya lang isinaksak doon sa laptop na meron siya. Bakit ho? Dahil natatakot daw ho sila. No? Natatakot daw siya sa kanyang seguridad dahil ho, baka ma-wiretap. O yun yung pinakapagkakaintindi ko doon sa sinabi niya. Yan, ma-record kung ano man yung mga sinasabi nila or whatever dahil sa USB na yan. Pero ang paniniwala ko ho, mga kababayan, wala ho talagang ganyan. Pakulo lang ho nila yan. Sinusubukan nila kung mapapaniwala nila ang taong bayan. Sinusubukan nila kung mauuto nila ang taong bayan. Kasi wala, bagsak na din po talaga eh. Sa mga kapartido nila, sa mga politiko, mga bossing, halos iniiwanan na ho sila. Yan nga ho, nabanggit natin. Sa PDP laban na partido ho ni dating Pangulong Duterte, isa-isa na hong nag-aalisan. Di ho ba? Tapos samantalang dito naman po sa partido ng ating Pangulo, isa-isa pong nag-aalyansahan, nakikisama, nakiki-unite po. Yan ang kailangan ng ating bansa ngayon mga bossing. Mona Luis, 8691, salamat po sa inyong pag-subscribe. Eto pa mga bossing, karuktong din ho, pang-apat natin topic, karuktong din ho mga kababayan, noong noong video na yon na pinalabas ko, na napanood natin mga bossing, si BP Sara, kasi alam nyo naman po talagang mainit na si Kibuloy mga kababayan. Talagang ang taong bayan na ho ang nagsusumigaw na kailangan mahuli na si Kibuloy. Tapos dinagdagan pa ho mga bossing nung pagpapatong sa ulo ni Kibuloy ng 10 milyones. Kaya lalo hong naggagalaite itong mga mahal sa buhay ni Kibuloy. At ito pong mga kaibigan po ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. So ngayon, ayon po doon sa aking narinig na mismong si BP Sara yung nagsasalita, mga kababayan, parang nagko-coaching siya. Parang ikino-coach niya ho yung sa mga KOJC or kung sino man na kung sakali na ganito ang nangyari o may pagmamalabis ang pwede nyo na ireklamo yan. Ang gusto sana nating marinig sa kanya Pastor, alam ko kaibigan ka namin, no? Alam ko mahal ka namin, pero lumabas ka. Sundin mo ang batas, no? Harapin mo ang batas. Ganyan ho ang dapat nating marinig sa ating vice-presidente. Kaya lang po, medyo para ho sa akin, no? Bilang isang pribadong mamamayan ho, mga kababayan, parang pagmamalabis na. Hindi na natin makita yung nasa gitna ang ating vice-presidente. Bakit ho, mga kababayan? Ramdam na ho natin talaga, no? Na wala na silang pakialam doon sa taong nagrereklamo kay Kibuloy. Halos naririnig na lang ho natin dito sa mga tao na to, mga kababayan, parang kulang na lang sabihin okay lang yang nagtatago ka kay Kibuloy. Di ho ba? Paano ho? Paano naman ho yung mga taong naargabyado, na molestya di umano ni Kibuloy? Ganun na lang ho ba yun? Mga kababayan? Di ho ba? Ganun na lang ho ba yun, mga kababayan? Parang mas ikino-coach pa nila, mas talagang sobra-sobra. At actually, hindi na nga nila itinatago Halos harap-harapan na sa sambayan ng Pilipino yung pagiging bias nila para kay Kibuloy ho. Mga kababayan, mano ba naman sanang wag kang masyadong magpahalata na ipinagtatanggol mo si Kibuloy kasi merong kabilang side na naargabyado.
O, di ho ba? Ganun sana eh. Kahit ka-plastika na lang ho eh. Pero ho, hindi na ho sila nahihiya, mga kababayan, na ipakita o iparamdam sa taong bayan na talagang bahala kayo dyan, magreklamo kayo. Basta ang tanging ano namin dito, layunin namin, si Kibuloy, iniipit para sa amin. Nakakalungkot hong isipin, mga bossing, no? Pero mismong kay BP Sara ko pa narinig doon po sa video na yon, mga kababayan, na kumbaga, ano ba ginamit niyang word doon kung di ako nagkakamali? Parang panggigipit daw ng PNP yung ginagawa. Biruin niyo po mga kababayan, pambansang kapulisan ho natin yon, mga bossing. Di ho ba? Nasaan na bilang pangalawa sa pinakamataas na tao, no? Na posisyon sa Pilipinas, sa kanya ho natin naririnig yung salitang magtiwala tayo sa mga kapulisan natin. Magtiwala tayo sa PNP. Paano po? Dahil ang PNP naman po ang gustong hulihin si Kibuloy eh. Bakit to? Dahil may order ho ang korte, may order ho ang Senado na kailangan makuha talaga si Kibuloy para magpaliwanag ho, mga kababayan. Kaso, galing ho sa bibig ng ating Vice Presidente, mga kababayan, kumbaga, yan ang modus ng PNP eh. Oh. Yan ang modus ng PNP pag gusto nilang manggipit. Nakakalungkot ho. Mona Lisa Luis, 8691. Salamat po sa inyong super sticker. Sabi po niya, hindi po totoo yung USB na yan. Ako po naniniwala, gawa-gawa lang ho nila yan. No? Mga kababayan. Biruin mo. Magsasalita ka. Yan ang modus ng PNP. Oh. Ano po ang magiging epekto nito sa ating mga kababayan? Mas matatakot ho sa ating mga kapulisan, mga bossing. Samantalang ho ang magigiting nating mga kapulisan, wala ho ibang ginawa, kundi ipatupad ho ang batas. Kung di ho ang panatilihin ho na tahimik ang Pilipinas. Oh. Tapos maririnig mo sa ating Vice Presidente, yan kasi ang modus ng PNP. Oh. Nakakalungkot po. Si Kibuloy ho, mga kababayan. Si Kibuloy ho, mga kababayan, nagtatago ho sa batas. Ayaw hong panaguta o ayaw niya hong sagutin yung mga inaakusa sa kanya, mga bossing. Kaya ho, ito yung sinasabi nilang ipinris o yung mga ari-arian ni Kibuloy, mga bossing. O, hindi ho panggigipit yan. Ayaw lumantad eh. Masahaba ho ang pagtatago nitong pugante na ito na si Kibuloy kung meron pa siyang nagagamit na mga kaperahan niya. Ang problema ho dyan, mga kababayan, yung mga OTAP vloggers. Bakit ho? Bali-balita ho yung mga OTAP vloggers, kumbaga may pang-merienda kay Kibuloy. Mga kababayan, may pang-merienda kay Kibuloy. O, paano na ho yun? Baka sa mga susunod na mga vlog ho nila, mga bossing, wala na. Iba na ho ang tono. Kasi wala nang pang-merienda kung sakali ho. Mga kababayan. Di ho ba? Nakakalungkot. Ulitin ko ho, nalulungkot ako doon sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente, no? Doon pa lang ho sa USB na sinasabi niya na nahawakan ko yung USB. Oh. Tapos hindi daw niya ipinlay at hindi niya tinignan yung loob dahil nangangamba siya sa kanyang seguridad. Sabi ko, ay nako, wala ito, gawa-gawa na lang ito. At yung pong pagsabi niya sa PNP na, yan kasi ang modus ng PNP. Oh. Yan kasi ang modus ng PNP pag may gusto silang gipitin. Biruin niyo po. Paano na yung mga taga-sunod nila? Lalong mawawalan ng tiwala sa pambansang kapulisan, yung mga taga-sunod nila. Na ang ginagawa lang ho, mga kababayan, ng ating mga kapulisan, patupad ho ang batas. Oh. Tapos yung parang halos si Inday Sara na din ho, si BP Sara na din ho, ang mag-lawyer kay Kibuloy mga kababayan. Oh. Sa kanila po, sa mga tinuturan nila, sa mga sinasalita nila, ramdam po, mga kababayan,
na pagkaibigan nila, ay wala. Ililigtas at ililigtas nila. Baback-upan at baback-upan nila. Ano po? Hindi ho kagaya ng administrasyon ngayon, mga boss, hindi naman kilala ni PBBM yan eh. Di ho ba? Actually, ang ating Pangulo ho, hindi nakikialam. Ang sabi niya lang, lumabas si Kibuloy. Di ho ba? Tama naman ang sinabi ng ating Pangulo, lumabas siya, ipagtanggol ang kanya sarili. Ganun lang ho yun, mga bossing. Di ho ba? Dito po sa administrasyon natin ngayon, mga kababayan, patas ho. No? Kapag ikaw ay maliit na tao, na argabyado, kahit na super rich pa yan, kahit bilyon-bilyon pa ang pera niyan, kumbaga, may karapatan kang magreklamo. Pakikinggan ka ng gobyerno.